If you please, mga kapatid, open your Bible sa 2 Kings chapter 22, verse 1 to 7. 2 Kings chapter 22, verse 1 to 7. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. His mother died. His mother, Jedediah, the daughter of Adaiah and Bozkath, he did what was pleasing in the Lord's sight and followed the example of his ancestor David. He did not turn away from doing what was right. And in the 18th year of his reign, King Josiah sent Shaphan, son of Azaliah and grandson of Meshullam, the court secretary, to the temple of the Lord, and he told him, "Go to Hilkiah, the high priest, and have him count the money the gatekeepers have collected from the people at the Lord's temple. Entrust this money to the men assigned to supervise the restoration of the Lord's temple. Then they can use it to pay workers to repair the temple. They will need to hire carpenters, builders, and masons. Also, they have to buy timber and the finished stone needed to repair the temple. But don't require the construction supervisor to keep account of the money they receive, for they are honest and trustworthy men." Manalangin po muli tayo. O Panginoon, pinupuri ka po namin. Aming Ama, lahat ng aral ay buhat sa iyo, para sa iyo, galing sa iyo. At wala kaming matututunan na hindi mo itinuro at hindi mo ipinahayag. Ito'y para sa iyong kadakilaan, kaluwalhatian, karangyaan at katanyagan, na ang lahat ng sumusunod sa iyo ay may katwiran, may kahusayan, may katapatan, may katiyakan, that we will always be honest and excellent for what is good, and we will be innocent for what is evil. We are the ambassadors. We are the implementing body as the body of Christ. Kami yung tagapagpatupad ng mga bagay na patungkol sa iyong salita. That we will reflect your glory. That we are the duplicate copy of your image. That through your Son Jesus, we are able, we are blessed, we are beyond favor. Because Christ in us is the hope of our glory. Kaya Panginoon, maraming salamat. Holy Spirit, we honor you. Banal na Espiritu, ikaw pong makakapag-antig at makakapag-kumbikta at makakapag-aresto sa amin upang magpatuloy kami sa buhay na laging na uuhaw at nagigiliw sa iyo. Na kami ay naririto para baguhin at ayusin mo. Kaya Banal na Espiritu, ikaw ang magkumpuni, ikaw ang mag-ayos, ikaw ang mag-restore at mag-rebuild sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw lagi ang nagbibigay ng kahudyatan na yung mga bagay naming hindi kayang paniwalaan, ikaw ang nagkukumbinsi sa amin na sa Diyos walang imposible, na ikaw ang dakilang manggagamot, ikaw ang dakilang kaayusan ng aming sambayan, at ikaw ang dakilang tagapagtusto sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Banal na Espiritu, patuloy kang mag-roam around at maglakbay sa lugar na ito at mapusuan mo ang bawat isa. Lahat po kami ay magustuhan mo at mapusuan na maging gamit para sa huling panahon ng simbahang ito. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng may hining ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas, please. Yan. Yung rinig ng buong 7,107 islands and 5 billion population all over the world. Hallelujah! We are a household of faith. And we are a missionary sending church. Pag may umaalis, ihanda po ninyo ang inyong sarili, may ipapalit ang ating Panginoon. Kaya pag alis ng isang pamilya, alam ko may isang pamilya na naman na madaragdag po sa ating mga leadership. Because when God opens the door, He will never allow it to be emptied doon sa mga susunod na magsasucceed.
Kaya ngayon hong oras na ito, ang mensahe ho na akin hong ibabahagi sa inyo ay pinamagatang garbage to glory. Garbage to glory. Mula sa basura patungo sa kaluwalhatian. Pag sinabi hong basura, it is a total mess. It is a total chaos, useless, purposeless. Pag sinabi hong basura, wala nang pakinabang, that's why you throw it away. But sometimes the things that we throw away, we didn't understand that it can be recycled. It can be used for something else. Kaya nga, ang kadalasang kasabihan, may pera sa basura. Mabaho nga man lang, pero kung titingnan ho natin on the other way of perspective, may pakinabang sa mga papel, tissue paper, sa mga plastics, at mismong kahit sa yung mga pagkaing nabubulok. It could be used as a fertilizer. It could be used for something else na po pwedeng magamit para sa greenhouse energy. We see it, and we used to see it that it is less important because it stinks, mabaho, o ang isang bagay ay madumi o makalat. Pero the way God looks at it, everything has a purpose. Everything is important. Kaya nga ho, ang sabi ho ng ating Panginoon, maging ang bilang ng dami ng ating buhok ay alam ng ating Diyos. At mismo ang mga nahuhulog na ibon o nalalaglag at namamatay na ibon accounted for. So ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari, na ang lahat ng bagay ay may kapakinabangan. Hindi ko mo ikaw ay walang trabaho, hindi ka na pwedeng makapaglingkod sa Diyos. Hindi ko mo na ikaw ay hiwalay sa asawa, wala ka ng kapakinabangan. You have a purpose if you will see and look at it through the lens of God. That you might not be worthy to be called for His glory, but God said, you are worthy not because of your works, you are worthy because of the finished work of Jesus. And God has given you the value, God has given you the assessment. You are not a nobody, you are a somebody. You are entitled for a throne, you are entitled for a recognition. You are a somebody because you have the title that in Christ, you are more than a conqueror. In Christ, you have been paid in full, in your debt, in your incapacity. God filled you up. Hallelujah! Pinununuan ka ng ating Panginoon. Pero sino nga bang magkakagusto sa basura? Kailangan nung makita ho natin na ang Diyos ay nasa pagtatrabaho ng tinatawag na recycling business. God wants you to put back into the original form. God wants you to put back the authority that was lost in the Garden of Eden. Tao ang nagkasala, tao din ang tumubos po sa atin. At ito ho'y sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Huwag ho kayong malilito. Si Jesus ay nagkatawang tao, pero hindi siya tao. Napakalaki ho ng pagkakaiba. Pag sinabing nagkatawang tao, it's just for a moment. It's for just a specific time. Parang, halimbawa ako ho, si Pastor Kenneth ay naging Jollibee mascot. No? So, ibig sabihin, hindi ako panghabang buhay na nakasuot ng Jollibee mascot. For a certain time, dahil birthday siguro ng anak ko o birthday ng anak ni Brother Harney, ginawa ko yon for a certain specific purpose, pero hindi habang buhay na nakasuot sa akin si Jollibee mascot. So, ang ating Panginoong Hesus, He used this vessel temporarily. Sabihin nga natin, temporarily. Pag sinabing temporary, pansamantala. So ginamit niya ang katawang taong ito upang makapag-communicate sa atin. Kailangan makita natin yung deity ng ating Panginoong Hesus, that He and the Father is one. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay nagkatawang tao. Si Jesus ay binigay ng Diyos na kaisa-isa't bugtong na anak so that He can communicate with us. So that we can understand the plans of God, the purpose of God, the love of God, and the authority of God. He became flesh so that He could understood what would be a man like us. So that when we pray,
Jesus knows how to intercede. Jesus knows how to mediate sapagkat naramdaman ng ating Panginoong Hesus ang pagtataksil, ang pangiiwan, ang kahirapan, kalungkutan. Naranasan itong lahat ng ating Panginoon. Pero ang sabi niya, magpakaligaya ka. Be of good cheer. I've been a man like you, but I have overcome the world because I and the Father is one. And I have something to tell you. Greater is He that is in me than he that is in the world. What I did, you will do greater things. Hallelujah. What I did, you will do more and greater things on the upcoming days. Because you will have the Holy Spirit. Ang pagsampalatayang walang banal na Espiritu ay incomplete. Incomplete. I-N-C. Hindi ho kumpleto pag wala ang banal na Espiritu. Kaya kailangan ho ninyong maunawaan, ang banal na Espiritu ang pupuspos sa atin upang hindi tayo madaya ng anumang aral. Sapagkat ang kay Kristo na nabautismuhan ng banal na Espiritu, alam mo ang tama at mali, alam mo ang kalooban ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, alam mo kung saan ka tutungo, at alam mo kung sino ang iyong pinaglilingkuran at pinagbibigyan ng lubos na kaluwalhatian. Wala hong ibang aral na dumating sa silong ng langit, kundi ang pagsampalataya na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ho ang simbahan ng mga pagliligtas. Inuulit ko, at the top of my voice, kayo'y magtiwala sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya lamang ang kailangan ng bawat isa. May mga relihiyong nagsasabi sila ang kapayapaan. Pero sa pamamagitan ng relihiyon, sila'y pumapatay para magkaroon ng kapayapaan. May mga relihiyon na nagsasabing sila'y ligtas, pero wala silang pagmamahal sa mga taong nasa labas ng kanilang pamahalaan at pamamantayan ng kanilang sambahan. Ang tunay na Kristiano'y umiibig. Ang tunay na relihiyon ay tumutulong sa mga mahihina at mahihirap at mga dukha at mga balo. Ang sabi ng Santiago, ang tunay na relihiyon ay nagmamahal at dumadamay sa mga kapuspalad. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, nung ako ay nasa kulungan, dinamayan niyo ba ako? Nung ako'y naghihirap, tinulungan niyo ba ako? Ang sabi ng mga alagad, hindi naman po namin kayo nakita na nakakulong at naghihikahos at naglilimahin at walang-wala at abang-aba. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Anuman ang ginawa ninyo sa pinakaaba ninyong kapwa, ay ginawa nyo na sa akin. Never ever forget to do some random act of kindness. Pag sinabi hong random, paulit-ulit, paiba-iba ng araw, may ginagawa kang mabuti para sa iyong kapwa. Meron ho kasing komo hindi kapanalig at membro ng kanilang samahan, hindi natutulungan. Hindi po ganon. Ang pagtulong ay para sa lahat ng nangangailangan. Sapagkat si Jesus ay naparito, hindi para sa mga taga-biyaya ng Diyos lang. Si Jesus ay naparito para sa lahat ng makasalanan. So there's no copyright, there's no exclusivity. Hearing this? Kaya naniniwala ako malaki ang gamit natin sa huling panahon. Sapagkat ang simbahang ito ang magbubukas sa maraming saradong isipan at maraming lalaya at makakarinig ng katotohanan. Sapagkat ang simbahang ito ay payayamanin ng Diyos, pagtatagumpayin ng ating Panginoon. At magkakaroon tayo ng malaking saklaw sa 7,100 isla ng bansang Pilipinas at maipapahayag na ang ating Panginoon ay nagpapagaling, nagpapala at Diyos ng himala at bumubuhay ng mga patay. Hallelujah! If you believe with us, clap your hands, all His saints. Don't preach God like He is dead. Don't preach God that He is just in a textbook. Don't preach God that He is just a history. Preach God with power. Preach God with truth and honesty that He is the same yesterday, today, and forevermore. What He did in the past, He will do it again. Because God is my strength. God is my portion. And God is on my side. And who can be against us? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Josiah, how old is he? 8 years old when he became a king. God will choose somebody if He wants to. Hindi ho sa edad,
kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya maaaring nakita natin kanina, maaaring hindi pa nila gusto ang isa't isa, but the feeling is mutual. Maganda ho kasi yung pag-ibig na na-develop. Pag na-develop, dumaan sa proseso. Nagtiis, naghintay, nanatili, nanabik. Alam niyo, ang pinakamaganda ay yung nag-iintay ka sa pangakong padating. Sapagkat kaya naman maraming mayayaman, ayaw nila ng pag-unlad at kasaganaan, nandun na sila eh. They just wake up in the morning na nakahain na at nakaserbidora na at nandun na ang gold-plated spoon, may driver. That's why many rich people does not want to hear the message of prosperity and victorious life. Pero alam nyo ba, mas marami yung nandun sa cellar, mas marami yung mga disadvantage, mas marami yung populasyon na nakatira sa rilis ng tren, mas marami ang nakatira sa Aplaya, mas maraming nakatira sa Langkiwa, at mas maraming nag-aabang ng himala. At kailangan itong mga nag-aabang ay makarinig ng katotohanan. Nung mga panahon na si Pastora Magda ay naghihigaos, nagkaroon siya ng pangarap, nagkaroon siya ng pag-asa, kaya inalis siya sa hirap at winasak ang lahat ng sumpa ng kanilang mga ninunot na karaan. If you look at your past, you will be depressed. But if you will look on the future, you will be anxious. But if you will look on today, you know that you're already blessed. Pag tumingin ka sa nakaraan, madidepress ka. Sana yun ang napangasawa ko eh. Tama sabi ni Pastor. Hindi. Sana yun yung negosyo. Sana nakinig ako kay Pastor eh. Na lagi kong sundin yung kanyang mga itinuturo. At yung mga binibigay sa kanya, niya sa aking assignment, sana ginagawa ko. Alam niyo, totoong nasa huli yung pagsisisi. Pero kung magpapasya ka ngayon, tiyak na magiging masaya ka pag tama ang iyong naging pasya. We only have two choices, to be blessed or to be cursed. Heaven and earth will pass away, but His word will remain faithful. Ang saksiho natin ay lagi ay ang Diyos. Ang tao, malilimutan nila yung ating mga ginawa ngayon. Pero sa harapan ng Diyos, yung nais mong gawin at nais mong maipangako, kita ito ng ating Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, hindi ho kayo babayaran ng Diyos. Sapagkat kailanman hindi ho nagbabayad ang Diyos, naggagantimpala. Magkaiba ho ang binabayaran. Pag binabayaran dahil may ginawa ka lang at hanggang doon lamang ang ating relasyon. Pag ginagantimpalaan, ibig sabihin, natutuwa sa iyo ang ating Panginoon. Siya'y giliw na giliw sa iyo at siya'y sabik na sabik sa iyo dahil kayo'y may koneksyon at may relasyon. Eh kung pagbayad lamang ang iyong titingnan, trabaho ang iyong kailangan. Sapagkat ang relasyon ng employer to employee, 9 hours lang. And they doesn't even care for your welfare. Pero ang ating Diyos, wala pang 13-month pay. May biyaya ng padating sa iyo kung maniniwala ka. Kahit wala pang bonus, ang sabi, He is the God of recompense. Pag sinabing meaning again, compense means compensation. You are being paid for what you have worked for. Pero ang bayad na gagawin sa iyo ay higit sa iyong kayang tamasahin sapagkat pag nalugod sa iyong ating Panginoon, hindi lamang 10,000 value ang pwede mong matanggap sapagkat pag nagpala ang Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. Ang kalusugan mo'y kayamanan at ang iyong isipan ay karunungan at bibigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay makalapit sa mga taong mamumuhunan para sa iyong negosyo. Ang iniisip lamang ho kasi natin ay panghapunan at pangtanghalian. Huwag hong pang miracle lang. Huwag lang pang upa ng church. Ang tingnan ho natin ay pang malakihan. Huwag ho natin tingnan na dahil wala kang trabaho, kaya ka maghahanap ng trabaho. Live beyond what the world can dictate to your life. Huwag kang mag-aaral para lamang matupad ang iyong ambisyon. Huwag kang makakapagtapos ng pag-aaral dahil ang motivation mo ay maiangat at maiahon sa hirap ang iyong mga magulang. No! The real motivation in your life, nag-aaral ka para magiging gamit ng ating Panginoon. Magiging kang doktor para magiging outstanding doctor. That operation is the last option. Hello? Kung ikaw ang magiging attorney o lawyer, ikaw ang magbibigay ng payong legal na hindi ka mandaraya at hindi ka magsisinungaling.
Di ba ang sabi dito, huwag ninyo nang tuusin at bilangin yung mga magiging supervisor na gagawa ng templo sapagkat sila ay mapagkakatiwalaan. Imbis na mapagkakatiwalaan, mapagkakatiwali. Nawala yung Nawala. Huwag ho tayong matutukso dahil lamang sa isang proyekto. Huwag tayong matutokso sa isang masarap na panandalian. It might taste good on the outside. It might be good on the outside. But remember, a sin is always a sin. God is a forgiving God, but the consequence and the restoration process is really so deep and so hard. Sa mga nagkamali, makinig ho kayo. May pagbabago at may ikalawang pagkakataon. Sa mga hindi pa nagkakamali, baga nagkakamali naman. Sa hindi pa dumaraan sa matitinding pagsubok o sa lugmok ng matinding kasalanan, huwag nyo nang subukan. Immorality. Cheating. Lying. Pornography. Huwag nyo nang tikman. Pagkalulong sa mga bisyo. If you've been good and you are a good guy and the boy next door that they called, it's okay. Huwag mo nang subukan na ikaw ay makabuntis out of wedlock. It's really hard. Sometimes, it aches the heart of the person who might be listening to me right now. But we should understand na lahat ng mga kapaitan ay dulot ng ating nakaraan. Kaya kung inyong paiigtingin ang inyong bakod, ang inyong panalangin, ang inyong pagtitimpi at pagsusupil, makikita ninyo mas simple, mas maligaya. Walang kontrobersyal, mas magandang natutulog ka ng mahimbing at walang nagmumura sa iyo sa Facebook. Hello? Simple is better. Small is big. Maliit na bahay, okay lang yan sa pansamantala. Naglalakad ngayon, magpuri ka habang naglalakad ka. Volunteer ka sa ministry, at minsan ay nakakalimutan ka mabigyan ng pamasahe, di ka napapamerienda ng leader ng team. Okay lang yan, basta lahat ng sakripisyo may benepisyo. Tingnan mo yung katabi. Lahat ng sakripisyo'y may benepisyo. Hindi nawawalang saysay lahat ng ating pagtitiis. Sinasabi ko sa inyo yan. Lahat ng inyong ginawa, nakalimutan man ng tao, pero hindi nalilimutan ng ating Panginoon. Lahat ay may gantimpala sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Tingnan niyo ang tahanang ito. Na makalat at madumi. It is a rundown house. Maraming kalat. Maraming basura. At ang gulo. Di ba? Pwede bang pakipatay yung ilaw para makita nila? Ulitin natin, Jermaine. Yan. So, ulitin mo, Jermaine. Magsimula ka doon sa isang picture. Yung isa pa. Yung pinaka-messy. Maraming basura. Maraming kalat. Dahan-dahan. Di tayo nagmamadali. Easy lang. Said sugar, take it slow. Just slow. Ayan. Puro basura. Who would have enjoyed in a living room having like this? Sino mag-i-enjoy na ganyan ho kakalat sa inyong sala? Sa inyong kwarto? Sa inyong guest room? Sira-sira at kita nyo naman yung upuan. Walang kutsyon. Sige pa, meron pa ba? Ayan. Wala ka nang mapagpwestuhan kung saan ka kakain. At saan ka makakapag-internet at makapaggawa ng report sa eskwelahan. Ang kalat ho, di ba? Pakibukas ng ilaw. Tingnan ho natin, first thing first, look onto the ruins. Start on what was left. Don't daydream. Don't be ambisyoso. Huwag kang maniwala na pag may hinalikan kang palaka, magiging prinsipe yun. At huwag ka rin maniniwala na dahil nagmamahalan kayo, mababago yan at magiging masipag. Ngayon pa lamang, tingnan mo na kung tamad ang boyfriend mo at kung tamad siya, iwanan mo na. Nakakuha ninyo.
At kung hindi mo siya maisama sa biyaya ng Diyos, sabi ni pastor, hiwalayan na daw kita. Di, pastor, mayabang yun, siga yun. Si Brother Harry na ang bahala doon kapag saka si Brother Arman. Well, if you cannot take them now on your journey, how can else He would come with you on the further journey? Kung ngayon nga sa paglalakbay mo sa pananampalataya at sa maayos na buhay, hindi mo siya makasama, hindi mo siya mapapaniwala na may Diyos na nagpapagaling, well, worst will come on our way. It will be as worse as it could be kung sa iyong pinagdaraanan ngayon ay hindi mo siya maakay sa paniniwala ng tamang pananampalataya. Kaya ngayon siguro, I would make a stand. I will not officiate a wedding if you are not a Christian and not a bona fide member of biyaya ng Diyos. Why would I officiate a wedding na hindi naman din magpapatuloy sa tama at wasto at waksing pamumuhay? Kailangan parehas na miyembro ng simbahan. And this is recorded. If you want me to officiate your wedding, kailangan dito ho kayo parehas dumadalo. Sapagkat kailangan parehas ng kultura, parehas ng pamantayan, at lahat tayo naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan at punong-puno ng himala at siya'y may pangarap para sa ating lahat. At ito lamang ay matutupad sa ating paniniwala ng tamang aral. I think we should have to do that. Ang hirap hong ayusin ng mga bagay na patuloy na laging nasisira. That's why there's a saying, prevention is better than cure. So we need to prevent the bad things by doing the right thing. Kaya kailangan ang mga mag-aasawa sa mga susunod na araw, susunod na panahon, huwag niyo lamang sasabihin, Pastor, ito naman 10,000 love gift. No. It's not all about the money. It's all about the principles of knowing who God is. Kaya, if you are planning to get married or you have a jowa na gusto ninyong pakasalan sa 2020, make sure that they are members of biyaya ng Diyos. Amen. Make sure that they are a Christian. If they are not attending to this church, magtampo ng mga dapat magtampo, pero kailangan kong panghawakan ng katotohanan. Dapat ho kayo lumago sa tama at mapunlaan ng tamang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. I'm tired of being used. Pagod na ho ako sa mga panahon na ako'y laging nagagamit. Kami ho ay madalas ay nagagamit. Pero sa panahon at pagkakataon ngayon, dahil malaki ang gagawin ng ating Panginoon, patibayin ho natin ang ating standard at pamantayan. Sapagkat sa pamantayan, doon tayo lalong mahuhubog at magkakaroon ng lubos na paggalang sa ating pananampalataya. Don't treat born-again Christian as a feel good, look good, and hallelujah, praise the Lord. Born-again thing is the infinite faith that we could have, that we have the personal access and the revelation of who Jesus is. Ang born again, huy karanasan. Ito ho yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na ito ang tamang aral, ito yung tamang katwiran, ito yung katotohanan na kailangan nating makita na ang Diyos ay nagpapahayag at ang Diyos ay nangungusap sa bawat individual. Hindi lamang ho sa akin, kayo ho ay dapat kinakausap ng ating Panginoon because He will instruct you and guide you in the way that you should go. Kung sakit lang ng tiyan, ikaw na ang manalangin yan. Kung hinahapo at hinihika ang iyong biyanan, ikaw na ang manalangin yan. Sapagkat meron kang kapangyarihan, meron kang karunungan, at meron kang pagkakatawag na magpagaling ng may sakit. Ang tunay na disipulo, ang tunay na Kristiyano ay marunong magpalayas ng demonyo. Hallelujah. Makapangyarihan ng ating Panginoon. At huwag kayong papayag na manatili sa nursery rhyme. May paggulang sa grade 1 hanggang grade 2. At may pagtangkilik sa pag-aangat ng bagong level. Sabi nga ng isang mangangaral, new level, new devil. But why would you be afraid of the devil? He is a defeated foe. Kaya Pastora Magda, simula sa mga darating na Sabado, si Brother Arman at Brother Arlan ang hahawak ng Bible study sa Aplaya. Amen? Ba't ang hina ng palakpak? Ayaw nyo ba si Brother Arman?
Siguro pag nakita nyo may dalang isang truck ng grocery, malakas ang palakpak. Hallelujah. Kailangan ho natin ng mga kalalakihan. Nakita ko sa mga nagba-Bible study, puro kababaihan ang mas marami. Hello? Men should be uncommon. Uncommon. Ibig sabihin, we should go beyond the norm. Kaya nga ho ang river na dumadaloy at umaagos, ang pag-agos niya is always forward. Rivers always goes forward. And river cannot go reverse. So pag dumadaloy at umaahon, you may not feel like it, sagwan ka lang. You may not feel loving it, sagwan ka lang. Sapagkat at the end, kasama mo ang ating Panginoon. At the end, kita mo na ang Diyos ang nagpapagawa. You may not see the big picture, you may not see success, you may not see promotion, but keep on into the river of glory, into the river of life, because out of your belly will come forth rivers of living water. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa Lamentations chapter 3 verse 39. Lamentations chapter 3 verse 39 hanggang verse 40. Why should a living man complain? A man about the punishment of his sin. Verse 40. Let us test and examine our ways and return to the Lord. Let us lift our hearts and lift up our hands to the God who is in heaven. Bakit ho tayo nagrereklamo? Bakit ho tayo ay nagtatanong pag tayo napaparusahan? Tandaan ho ninyo, ang pagdidisiplina ay ginagawa para sa mga anak. Ang dinidisiplina ho'y kasama sa pamilya. Kaya nga, anong ibig sabihin nito sa verse 40? Pwede bang pakiflash natin sa screen? Jermaine? Lamentation. Sa Tagalog, panaghoy. Lamentations chapter 3 verse 40. Halika at siyasatin natin. Test and examine our ways. Test and examine. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad. Napakadali. Pag pumunta ka ba dyan, nakakalugod ba sa Diyos yan? Pagka ba may tongpats at may pandaraya doon sa iyong binebenta at may halong kasinungalingan, ito ba'y nakakalugod sa ating Panginoon? Yung hindi ka nagpapaalam sa iyong magulang at uuwi ka ng alauna ng madaling araw, ito ba'y nakakalugod sa ating Panginoon? Yung ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo mong sweldo sa iyong asawa, ito ba'y nakakalugod sa ating Panginoon? Kaya nga usisain at suriin ang ating mga lakad. Alisin natin ang mga basurang bagay sa ating buhay. Kapag ang isang bagay o isang bahay ay hindi nalilinis, ito'y mamamaho. Kaya kahit anumang bagay na itago mo, may lalantad ka pa rin sa liwanag sapagkat ang Diyos ay naglalantad. Tingnan mo yung katabi. Malalantad lahat at masisiwalat sa liwanag. Hindi para ikaw ay ipahiya, kundi para ikaw ay matuto. Ang conviction ho ay hindi para paalalahanan tayo ng ating mga kasalanan. Ang conviction ho ay pagtalikod. Pag pinaalala sa iyo, sasabihin mo, ikaw ay nasaktan at ikaw ay pinaringgan, ikaw ay pinatamaan ni pastor, nako sa ibang simbahan na ulit ako magsisimba. Pero pag sinabing ikaw ay nakumbikta, nahihikayat kang tumalikod, na ang mali ay mali, ang tama ay tama, the truth is always whole 100%. There could not ever be a half-truth or 50% truth. And there's not a yellow lie or a blue lie or a pink lie, anumang color yan, basta pagka-lie, kasinungalingan. Whether you like it or not, a little yeast can affect the whole bunch of bread. Ang isang amag, pag ito ho ay nakapasok sa tinapay at expire na ang iyong tinapay, ito po'y makaka-apekto sa buong tinapay. And don't make those little yeast affect your faith, affect your sincerity, and affect your faithfulness. Don't let the little yeast
destroy the ultimate purpose that God has a great plans for you, that you have the best days of your life, and you will see victory, and you will see greater things are ahead of you. Kaya huwag kang papayag sa isang tukso at pangit na bagay na makakaapekto sa napakalaking gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Tingnan mo na ang Diyos ay gagawa ng napakalaki. Let your uncleanness, let your unworthiness be at your back, and look forward and fight the good fight of faith. Run in such a way that you will win the prize. Maglilingkod ako para magtagumpay. Magpapakaalab ako para maging matagumpay. Magtatapat ako para ako'y kalugdan ng ating Panginoon. We will not just perform, but we will honor God in every way we should. We are the temple of God. But part of that, you see the mess. But there is a message. Turn your eyes into Jesus. He can fix you. Magagalitin ka pa rin ba? Mapanumbat? At laging lutang ang isip? Yan ho'y problema ng walang pagsusuko sa ating Panginoon. Lagi kang tuliro. Don't focus on the problem too much, because it will not change. Focus on God and pray until something happens. Pray without ceasing. Pray, keep working. Pray, keep believing. Pray, keep on trusting. Pray, keep on working. Pray, because you are entitled for something big, and only you have the access to your blessing. Nananalangin pero gumagawa. Nananalangin pero hindi tamad. Nananalangin pero kumikilos, humahakbang at nakakita at tumitingin ng mga oportunidad na pwedeng buksan ng ating Panginoon. Napapakinggan niyo ba ako ngayong umagang ito? Kayong mga nasa likod, naiintindihan niyo ba ito? Nananalangin pero hindi nagrereklamo. Nananalangin pero nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng nananalangin pero walang ginagawa. Nananalangin ng taimtim, pero tinitingnan ng bawat umaga ay bagong liwayway at bagong bukas na may pinto ang magbubukas. Start on what was left. Clean up the mess. Make a design. Make a plan. Kung galing ka sa hirap, huwag kang mamamatay sa hirap. Hindi ho nalulugod ang Diyos sa iyong kahirapan. Ang turo ng ibang pananampalataya at relihiyon, pag mas marami daw kahirapan at pasakit, para daw natin katulad ng ating Panginoong Hesus na dala na rin natin ang kanyang krus. Wrong. Hindi natin kailangang maging mahirap katulad ng pagpapasakit ng ating Panginoon, sapagkat siya'y nagpakahirap upang tayo magkaroon ng kagaanan. Nakukuha po ninyo? Tatay, nakukuha po ninyo si Jesus ang nagpakahirap upang hindi na tayo maghirap. Minsan tuwan-tuwa pa yung mga tao ini-interview. Dapat ang pamahalaan para sa mahirap. At sasabihin naman ng isang politiko, ako ang para sa mahirap. Ako ang mutasyon na mahirap. Alam niyo, walang pag-asa sa tao. Walang politikong totoo. At wala rin hong Kristiyanong politikong totoo. Sapagkat pag politiko ka, maglilingkod ka sa lahat ng pananampalataya, hindi po pwedeng sa born again ka lang. Gusto mong makapaglingkod na purong born again lang ang pamantayan? Simbahan lamang ho ang pwedeng gumawa noon. Kaya nga mayroong separation of church and state. Dapat ang simbahan ho ang gumagawa ng mas nakararaming pagtulong. Ang nangyayari, ang madami at madalas na kaperahan ay nasa ibang grupo at wala doon sa mga maliliit. Pero ngayon ang mga pagkakataon, maghintay lamang tayo sapagkat ang nahuhuli ang magwawagi. Ang maliit ay palalakihin ng ating Panginoon. Ang konti ay magiging doble. I heard this news na meron hong lumalabas ho ngayong prayer na pag nanalangin ka, magbabayad ka ng 5,000 pesos. And there's an application, the 4 mysteries, pag nanalangin ka, naka-record doon sa isang mini bracelet
at diretso daw mapapunta sa Vatican at maaalaman ang iyong pangalan, maalaman ang iyong prayer request, at silang mananalangin para sa iyong mga problema at suliranin. Bakit kailangan pa pumunta ng ibang bansa ang panalangin mo? Ang puso mo at ang Panginoon ay napakalapit. Isang dangkal lang, bibig mo sa puso mo, nandun na ang ating Panginoon. Ba't kailangan pang magbiyahe ng napakalayo? Pakiusap ko sa inyo, i-share ninyo ng i-share sa Facebook itong preaching natin para marami hong maabot ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Ang mga nasa industriyo ng entertainment ay nagsisipagsukunan ng kanilang buhay. Justin Bieber, Kanye West, at Brad Pitt. Alam nyo, napakarami na ho ng mga well-known people because Jesus is about to come. Ang napakasaklap, nasa langit ka, pag tinanong ka sa gates of heaven, nakapag-share ka ba ng gospel? Hindi ho eh. Sumasayaw lang ako dito. Tumutugtog lang. Ligtas naman ho ako. Pero paano yung iba? Paano ang nanay mo? Paano ang tatay mo? Paano ang kapitbahay mo? Mga kapatid, we need to act double time. Babalik na ho ang ating Panginoon. Isang pagputok lang, pwede na tayong ma-rapture any moment, anytime. That's why naantalat na di-delay, hindi pa sakto yung nais na bilang ng ating Panginoon. Matakot ho tayo sa impyerno. Pero magi tayong maligaya sa langit, sapagkat yun ang ating inaasahan, na sa langit tayo mananahan na may mansyon, wala ng kirot, wala ng diabetes, wala ng asthma, wala ng rheumatism, wala ng high blood pressure. Doon tayo lalakad sa lansangan kasama ang 24 elders na nagpupuri sa ating Panginoon. I have a father. He is a king. And he has a kingdom. And I am his child. I am his son, and you are his daughter. And I have his DNA. And his blood washes over me. Because I am cleansed by the blood of Jesus. Clean up the mess. Everything has a process. Pag maglilinis ka, kailangan mong, you need to roll off your sleeves. Kailangan mong i-fold ang iyong mga kamay, gumamit ng gloves, at damputin ang mga dapat damputin. Another picture, please turn off the lights. So, if you want to rebuild and to reposition yourself, ito ho yung next. You see the problem, but you need to take the middle process. Kailangan mong kumuha ng kontraktor. Kailangan mong kumuha ng engineers at architects. Alam mo, karanasan ko ho, okay ho yung do-it-yourself. Pero mas malaki ang tsansa ng sablay pag naggagaling-galingan ka lang. Mas malaki ang tsansa na nagmamartilyo ka, mapitpit mo yung iyong kamay. Okay lang mo yung nagtitipid, wala akong problema doon. Ikaw ang nagpipintura, pero at the end of the day, pag nakita mo, mukhang wala atang plaster dito kasi hindi ka naman tinawag para doon. Kasi minsan, maraming magdunong-dunungan sa atin. Ako na magkakabit ng ilaw. Pagkabit, nagkamali ang series, napunde, o di bayad ka na naman ulit. It might be expensive to hire professionals. It might be expensive to hire an expert. But don't hesitate na i-compromise ang quality ng kanilang trabaho. Kaya, sa proseso, may mga tao hong tutulong sa iyo. If you're bounded with an addiction, if you have issues to your family, kailangan ho, meron hong tutulong sa iyo na mas nakakaalam kung paanong tamang paglakad at pananampalataya sa ating Panginoon. Don't just have a do-it devotional. Pastor, may daily bread naman ako eh. Pastor, meron naman akong pinapakinggan na podcast eh. Pastor, nakikinig naman ako sa iyo eh. Mga kapatid, hindi ka robot. Ikaw ay tao na kailangan ng interaction at ng relationship na pag-araw ng Wednesday, pag-araw ng Tuesday, ay merong pagtuturo ng Biblia at kailangan kang umupo at manalangin at magpuri at ipakita sa iyo ang iyong tunay na kasabikan na ikaw ay nangangailangan
kailangan ng Diyos na tagapagligtas. Hindi mo pwede ang basta panalangin lang. Kailangan pumunta ka sa kapwa mo na mananampalataya na maghahango sa iyo at magsasabi sa iyo na nanggaling ako dyan, pero ako'y nagtagumpay. Ako'y naging mahirap, pero pinayaman at pinagpala ng ating Panginoon. You look into the process. You look at the skilled worker, and they will help you find a brotherly, godly sister in the church. Godly brothers and sisters in the church. There will be a process. They will instruct you. Kukumpunihin ka ng iyong kapwa mananampalataya. Pero higit sa lahat, may dakilang tagapagkumpuni sa atin. My boss is a Jewish carpenter. And he has a name. And I know you knew his name. If you know his name, shout Jesus. Come on, shout Jesus! Kaya mga kapatid, may issue ka, ipaayos mo sa ating Panginoon. May issue ka sa paninigarilyo, ipaayos mo sa ating Panginoon. I pray na yung kagabi mong pagyoyosi, yun na yung last stick mo. Sapagkat ngayong umagang ito, tutulungan ka ng ating Panginoon para tumalikod sa iyong bisyo. Kagabi, tapos na yung pagpunta mo sa nightclub at sa mga bars. Sapagkat yun na ang huling red horse na lalapat sa iyong bibig at dila. Sapagkat makikita mo, ang tunay na alak ay hindi nakakalasing, kundi ang tunay na alak ay nakakapagbigay ng kombiksyon. At itong alak na ito ay galing sa banal na Espiritu. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you do not go to the process, you will miss out the promise. Pakinggan ho ninyo ito. Pag hindi kayo nagpaayos, sinolo ninyo ang depresyon, magbabackslide kayo. Sinunod ninyo ang inyong sariling pakiramdam at nagtatampo pa rin kayo at walang pumapansin sa inyo sa church. Get in to a group where you will grow and you will bloom in where you are planted. Ang atin hong simbahan ay promising. Marami na ho tayong naabot, pero sa pamamagitan ho ninyo, mga manggagawa, tulong ng inyong pinansyal, kaloob, at donations, marami ho tayong maaabot pa kaysa naabot natin ngayong 2019. Sapagkat sa sama-sama, we are always better together. Mas mahusay pag sama-sama. Mas mahusay pag tayo nagpapamuno. Pag walang leader, magulo. Pag walang tagapanguna, magulo. Banat dito, kain dito. Sige, gawin na lang yung gustong tama. Look what happened to the book of Judges. They only did what they think what was right. Mahirap po yung, okay na to. Kailangan, ganito tayo manalangin, nakahuluhod, nakatuwad. Ang hirap po nung ganun eh. Pero kung meron sa ating nangunguna, nagsasama-sama, and we saturate in one accord, in one purpose, we have communion, we have koinonia, we settle our issues, and we believe for the miracles, we believe for signs and wonders. I believe, mga kapatid, there will always be a fresh visitation of the glory of the Lord and the richness of His blessing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa Amos chapter 9, verse 11, in that day, I will restore the fallen house of David. I will repair its damaged wall. From the ruins, I will rebuild it and restore it, former glory. Sa Haggai chapter 2, verse 9, that the glory of this present house will be greater than what was the former. Yung kaluwalhatian ho na padating, ay mas matindi pa ho sa days of Pentecost. And we need to arise. How many times I will inculcate and remind you that the church in the last days will be so powerful. It is not just about having lights and entertainment and bubbling and may mga smoke machine. Hindi ho yun ang huling panahon. Ang huling panahon ng simbahan ay opening salvo pa lang ng pag-aawitan, naglulundagan na at sabik na sa ating Panginoon. Hindi lamang ho ito paagahan. Hindi lamang din ho ito pasipagan, kundi paayusan ng ating puso. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, bago ho ako magtapos,
the church in these last days are entitled for the exponential growth and harvest that you will ever receive, that no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for us. Grabe ho ang harvest ng himala at pagpapala, lalong-lalo na sa aspeto ng pinansyal. Tingnan mo ang iyong katabi, huwag kang magbabago pag pinayaman ka na ng Diyos. Kaya may simbahan ng biyaya ng Diyos upang ipahayag ang kasaganaan ay katotohanan. Ang kasaganaan ay mabuting balita. Ang kasaganaan ng ating pag-asa. Ang kasaganaan ay kalooban ng Diyos. Ang kasaganaan ay para sa mga anak ng Diyos. Take the process so that you will not miss the promise. From dirt to destiny. From damage to heritage. From garbage to package. Hallelujah! Sa Isaiah chapter 61 verse 3, there's always beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Have an exchange ngayong umagang ito. Ngayon ho ay tanghali na, have an exchange. Ano yung gusto ninyong ipagpalit? Yung sira at wasak ninyong buhay, trade your sorrows and God will turn it to joy. You see that garbage, turn it into glory. Pag sinabi yung glory, is the sustainment of the everlasting provision of God. Kaya pala, si Moses, nung nanalangin sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, show me now your glory. Napakahirap pong gumawa pag walang pagtutustos. Napakahirap gumawa pag hindi mo tiyak na kasama mo ang ating Panginoon. Kaya simula pa lamang, nung April 2008, nung ako'y tinawag dito sa Binyan, Laguna, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero ngayong 2019, malinaw na malinaw ang pakitain na kasama ko ang ating Panginoon at ang pagtutustos niya ay hindi titigil at tayo'y gagawa ng mga kamanga-manga at malalaking pag-akbang sapagkat ang Diyos ay nasa panig natin at walang makakahimpil at makakapigil ng lahat ng ito. Because I have nothing to boast. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. At hindi rin ako nakapangasawa ng mayamang asawa. Pero ang lahat ay nababago at umaayon sa plano ng ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan ay may sumisibol at nagbibigay sa iyo ng kaanyuan na ikaw ay pinagpala at pinili ng ating Panginoon. There's beauty for your ashes. You think it was lost? It is not yet dead. Because I have the resurrecting King. And His resurrecting power is resurrecting me. My dream is not dead. My love story is not yet final. Because God has always the final say. In last verse, sa 1 John chapter 3 verse 20, kung ikaw ay sinisiil ng iyong puso, hinahatulan ka ng iyong puso at sasabihin mo sa umagang ito, hindi ka karapat-dapat. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iyong puso. Whatever our hearts make us feel guilty and remind us of our failures, we know that God is much greater and more merciful than our conscience. And He knows everything there is to know about us. If your heart is condemning you, in simple words, God is greater than our hearts. Huwag tayong magpapadaya. Huwag mong isipin na hindi ka na makakaahon sa iyong pagkakautang. Huwag mong isipin na hindi ka na magkakaroon ng hanap buhay. Huwag mong isipin na ikaw ay aasa na lamang sa pensyon at aasa na lamang sa iyong mga anak. Umasa ka sa ating Panginoon at titiyakin ko sa iyo, ang sabi ni Haring David, ako'y matanda na, pero wala akong nakita na naghihikahos at nanlilimos, na nanghihingi sa kalye, na nagtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nagtitiwala ay laging nakaangkla sa pangarap at pangitain at pangako ng ating Panginoon. God is restoring, not will restore. I make it a present tense. Pag sinabing is restoring,
12:23, ngayon yung tanghali, ng October 20, 2019. God is making the patches. God is aligning your vision. God is stirring up your passion. God is connecting you to His ultimate purpose. God is restoring you. God is now blessing you. Poverty is now being broken because I have the blessing of God. Curse is being broken because I am blessed and highly favored with God. Sickness and disease will not hold me down, and I will not die. I will live for the glory of God. Hallelujah. Raise up your feet and stand up. Tumayo po tayo at palakpakan natin ang ating Panginoon. You will live and not die, not experiencing the goodness of the Lord. And this is the final outcome. Brother Jermaine, pakipatay ulit ang ilaw. Sa susunod, lead wool na tayo. Yung lead wool pala, kalahating milyon pala yun. 500,000 ang isa. Sa next year, bibili tayo ng 2. Para may isa kay Brother King, may isa dito. Amen? O tahimik na naman kayo. Sa Diyos walang imposible. Hello! Ang lakas yung mag-amen kanina. Tig-isa. May church tayo dito. May church pa tayo doon sa sinihan. Kaya mga kabataan, maglingkod kayo, ha? Hakutin natin ang pwedeng mahakot na magiging resulta ng gawain sa November 23. Lahat yon i-convert natin na maging tagabiyaya ng Diyos. Lahat sila'y mabautismohan sa tubig at maging tagapaglingkod sa huling panahon. So what will happen? Paki-turn off yung lights. Anong magiging final outcome? Wow. Pakipatay yung ilaw. This will be the final outcome. Ito yung paborito ng asawa ko eh. Yung merong, ang tawag dito? Counter, and a good cabinet, and a dining, and a good sala set, a lazy boy. Come on. This is, God will restore. You have an entertainment room, fully air-conditioned. Sige, tuloy lang. Jermaine, go on and go on. Because if there is before, there will be a process. If you incline yourself to the Lord, there will be an after. Are you ready for what we call the after this? Are you ready for the aftermath? Are you ready? Sa mga panahon na ikaw ay baon sa utang, sa mga panahon na ikaw ay laging nanghihingi sa nanay mo, sa mga panahon na ikaw ay laging umaasa sa kapitbahay mo, are you ready for the after result? Are you ready? Come on! Are you ready? Get ready and be prepared. Now is the time. This is the day of your salvation, and this is the year of release. This is the after. See yourself as God saw you. Look into the altar. God has one more move. You feel like a checkmate. You feel you are in a dead end. But consider this. Have faith to look on the after this. Why are you crying? Because you lost a loved one or you have pain in the past? Is the pain greater than the love of Jesus? Is the shame more than the promises of Jesus? There's no more pain and no more shame, for the victory has won. Jesus is our champion. Jesus is our victory. Jesus is our portion. Jesus is our Lord. He is Lord, and He reigns in our lives, and He reigns in this church. I challenge you, brothers and sisters. Turn on the lights. From garbage to broken pieces to become a masterpieces. Ang sabi ho ng isang dakilang pintor, beauty is in the eye of the beholder. Who holds you?
Ang kagandahan daw po ay nasa pamantayan kung sinong tumitingin. Beauty is in the eye of the beholder. Kung sinong humahawak, kung sinong umuuri, kung sinong humuhusga, kung sino ang nais ang magbigay ng kasaysayan doon sa kanyang tinitinghang obra maestra. I tell you right now, He is the potter and we are the clay. And God sees you perfect and holy. Hindi mo man ito naririnig o hindi mo pa ito naririnig kailan pa man. Sinasabi ko sa umagang ito, you are perfect and holy because of Jesus. You are perfect in spite of your failures, in spite of your imperfection, in spite of your damage. You are not a damaged person. You are perfect in Christ Jesus. Slip up your hands, church. Iunat ho ninyo ang inyong dalawang kamay. Are you ready to see the after this? The aftermath of the destruction that you have faced. He will never fail you. He will never leave you. Thank you, Jesus. Lord, bless this house. Bless this family. I pray in the name of Jesus. You're worthy to be praised. You're a good, good God, and you're a good, good Father. Open their eyes of understanding. Lord, you are the Almighty God. Lord, be in charge in our lives and in our midst. Remove all fears and all shames, that we will walk forward in the knowledge of who you are. You are so good. You are so good. I speak blessing. Bless everyone, lahat ng nanonood sa ating live streaming. I pray that you will be touched in the mighty name of Jesus. Men and women, girls and boys, young and adult, I pray for the saturation of the atmosphere. Lord, let there be a shift. Let there be a level up of faith and understanding that God will restore us. God is restoring us. God is blessing us. Kaya Panginoon, maraming salamat. As we go home, we are equipped, we are full and filled, and that's why we are fulfilled. Kaya Panginoon, kami punong-puno at kami ay nag-uumapaw sa kagalakan at karanasan na nangyari ngayong umagang ito. We are looking for the after this, the aftermath. We will lend and we will not borrow anymore. We will give and we will not just be takers. I command the Spirit of the Lord is upon us. The angels of hosts